Mga palatandaan na may lumalaking taba sa atay. Akala ng marami ay normal lang. Maraming tao ang hindi namamalayan na unti-unti nang naaapektuhan ang kanilang atay dahil ang mga sintomas ay parang pangkaraniwan lang. Pero ang totoo, kapag pinagsama-sama ang mga ito, maaaring senyales na ng fatty liver o pag-ipon ng taba sa atay na pwedeng mauwi sa mas seryosong problema kung pababayaan. Number 1, pagod agad kahit konting galaw. Kapag maraming taba ang atay, bumabagal ang proseso ng pag-convert ng pagkain into energy. Dahil dito, kulang ang supply ng fuel ng katawan. Resulta, kahit konting kilos lang, parang pagod na pagod ka na agad. Number 2, may kirot o bigat sa kanang tagiliran, ilalim ng ribs. Ang atay ay lumalaki kapag naiipunan ng taba, fat accumulation. Kapag lumaki ito, na-stretch ang paligid nitong tissue na may nerves. Resulta, pakiramdam ng pressure, kirot o parang may mabigat sa kanang bahagi ng tiyan. Number 3, lumalaki ang tiyan kahit hindi tumataba ang braso o paa. Ito ay tinatawag na visceral fat, taba sa loob ng tiyan na nakapaligid sa organs. Malakas ang koneksyon nito sa fatty liver. Resulta, beer belly look kahit hindi ka naman overall tumataba. Number 4, may maliliit na ugat na parang sapot ng gagamba sa balat. Kapag nahihirapan ang atay, naapektuhan ang hormone balance at blood flow. Nagdudulot ito ng paglitaw ng maliliit na ugat sa balat, spider veins. Karaniwang lumalabas sa mukha, leeg, balikat at dibdib. Number 5, nagbabago ang itsura ng ihi at dumi. Ang atay ang gumagawa ng bile na tumutulong sa digestion ng taba. Kapag may problema ito, maitim na ihi. Hindi maayos ang paglabas ng waste. Maputlang dumi. Kulang ang bile na napupunta sa bituka. Senyales na may imbalance sa digestive system. Number 6, laging kabag at bloated feeling. Kapag mahina ang liver function, hindi natutunaw ng maayos ang taba sa pagkain. Nagdudulot ito ng gas buildup at discomfort. Resulta, pakiramdam laging busog o bloated kahit hindi marami ang kinain. Number 7, madalas makaramdam ng pangangati, itchy skin. Kapag hindi na-filter ng maayos ang toxins, naiipon ito sa dugo. Ang build-up na ito ay pwedeng magdulot ng pangangati sa balat. Kahit walang pantal, makati pa rin ang pakiramdam. Bakit delikado ang fatty liver? Sa umpisa, wala itong malinaw na sintomas. Pero kapag lumala, pwede itong humantong sa liver inflammation or hepatitis, liver damage or cirrhosis, posibleng liver failure. Paano ito maiiwasan o maaagapan? Bawasan ang matataba at processed foods. Iwasan ang sobrang matatamis na inumin. Mag-ehersisyo kahit 20 to 30 minutes araw-araw. Uminom ng sapat na tubig. Magpa-check up kung may nararamdamang kakaiba. Tandaan, hindi lahat ng nararamdaman mo ay simpleng pagod o kabag lang. Minsan, ito na ang babala ng katawan mo na may nangyayaring hindi normal sa loob. Mas maagang malaman, mas madaling maagapan. Panibagong araw, panibagong health awareness.